Hi everyone, good evening sa inyo. Before we start, I just want to thank first yung mga supporters natin dyan na nag-support sa amin sa weekly challenge namin for this week, yung live selling namin for front row. Maraming salamat po sa inyo. Sana po patuloy nyo kaming supportan sa mga challenges pa na kaharapin namin dito sa loob ng mansion. But then again, tonight is the 4th bid night here in the House of Collab Season 7. Samahan nyo kami na malaman kung sino mag-stay dito sa mansion at kung sino mga uuwi. But before we start, let me introduce you our host for tonight, Kate and Joreza. Good evening, Talk Fam! Welcome to the House of Collab Season 7 4th Bid Night. And I'm Tipan Queen. Hi, hello everyone. This is Kate Caber. Kate, Friday na naman. And sad to say, meron na naman sa mga content creators natin ang mapapauwi. Last Friday, naging sobrang emosyonal ang bid night dahil sa mga kaganapan. Muntik na akong ma-send home. Grabe, muntik na akong mapapunta sa FNC. Kinabahan kami lahat. Kinabahan din ako. Pero, nasaksihan nga natin ang paglabas ng isa rin sa mga starter na si Kuya Ryle. Pero, kasabay niyan, ang pagpasok naman ng mga new content creator na sila Hana at JD. Ang tanong, sino sa mga weekest 6 ang maswerteng maliligtas tonight? At sino ang mga hindi papalarin na maligtas at mawawala na ng pag-asang ilaban ang 1 million peso dito sa loob ng mansyon? At bago pa nga bumahan ng luha dito sa mansyon, balikan muna natin ang weekest reveal announcement noong Lunes. Play VTR! Noong nagdaang Semana Santa, nag-fasting at nakisama sa ating mga kababayang Kristiyano ang ating 24 content creators. Nagpaligsahan ang bawat district kung sino sa kanila ang tatanghalin na The Biggest Loser. May mga determinadong gawin ng challenge at mayroon ding naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Ngayong unang gabi ng Abril, matututunan ng bawat district ang salitang Team Leader and Team Player at ito ang mga content creators na kinulang sa presence of mind at laging distracted last week. Lahat yan makikita natin sa ating 4th weekest reveal. Ngayong unang araw ng Abril, there is no fooling around dahil kung mayroon mang maloloko, yun ay ang sarili nila because they know if they perform well this week or not. At hindi nagsisinungaling ang resulta na kung na-determine kung sinong makakasama sa listahan. With careful consideration at mabusising paghatol, ito ang mga basehan to know whose content creators ang weakest every week. Report cards. Overall weekly performance. Overall demeanor. Vote ng kapwa content creators. And votes from the Board of Judges. Instead of pushing through, they chose to slack around. And now, sila ang nasa weakest list this first week of April. Anya. Benjo. Lidsa. Lloyd. Manel. Ay si Manel, Anya, Lloyd, Liza, Kyle, and Benjo. Lahat sila ay talented at napatunayan na rin naman nila na deserving sila to stay here in the mansion and to fight for the 1 million peso grand prize. Kaya abangan na lang natin kung sino-sino sa kanila ang mapapauwi tonight.
Nakilala na natin ang mga napasama sa weakest list this week. Kaya naman alamin na natin, Ate Joresa, ang pulso ng bawat content creators kung sino naman ang kanilang bid to save. Let's watch this! Bid to save ko is si Anya. Kasi alam ko, meron pa siyang papatunayan. Manel. She taught me all the positive vibes, energy, affirmation, actions. Manel, because nakita po namin na si Manel, isa siya sa mga hindi kumain. Kaya masasabi ko po na she is worthy of saving. Kyle Tato. Yung sa fun challenge niya lang, ginawa talaga niya yung lahat niyang makakaya niya. Kaya lagi kaming nanalo sa aming district. Ate Manel, nakita ko yung leadership niya dito. Si Ate Manel, kasi nakikitaan ko po talaga siya ng efforts, tapos yung pagpa-participate niya in cooperation sa team namin. Kyle Tato kasi hindi lang siya mataas sa report card, kung hindi marami din siya natutulungan content creators dito sa loob. Manel, kasi alam ko and nakikita ko na ginagawa niya yung best and sobrang maaasahan siya. Si Kyle ang isa sa mga leader dito sa loob ng mansyon. Si Anya kasi yung taong approachable ba? And then, maaasahan siya. Manel, professional siya mag-work dito sa loob ng mansyon. Manel, nakikita ko na masipag siya at marunong makisama. Si Manel po kasi gusto ko makita pa na mag-perform as sa singing talaga na as in yung niche niya. Manel, kasi nagsimula pa lang season 7, nakita ko na sa kanya yung pagiging leader and talagang palaban siya sa araw-araw na challenges dito sa mansyon. Manel for me is she's stepping up to be a leader and also she's grinding to have a good results. Manel, dahil po si Manel ay hindi siya mahirap i-collab. Yes, as in pagsabihin mo siya na mag-collab tayo sis, collab siya, makipag-collab siya agad. Benjo, with last weekly challenge, he was very good and I can see that he is really committed. Kyle Tato. Si Kuya Kyle kasi nakikita ko yung pagiging leader niya. Benjo. Alam naman natin na hindi madali yung mga content ni Benjo, kaya siya yung nakikita ko na deserve pang mag-stay. Benjo, kasi kita ko yung improvement niya. Si Lloyd, kasi nakikitaan ko po siya ng potential as a host and content creator dito sa mansyon. Manel, nakikita ko kay Manel yung improvement niya. Like kahit anong iba tumong challenge, kumanta, sumayaw, mag-content, mag-picture, kaya niya yung gawin. Liza po. Nakikita ko po na hindi po siya nawalan ng pag-asa para lumaban at taas noo pa rin siyang lumalaban hanggang ngayon. Halo-halo din pala yung mga binid to save ng co-content creators natin, Ate Joresa, no? Ikaw, bakit mo sinave ang taong sinave mo? Sinave ko siya dahil nakita ko kasi talaga yung sipag at dedication niya. Yan, isa din yan sa mga reasons as to why I bid to save that person kasi very passionate, very hardworking, no? At napansin ko din sa ating mga co-content creators na madami ang nag-base sa aming weekly challenge last week in which biggest loser tayo, yes, di ba? Nag-fasting kami, nag-diet at nag-exercise. Yes. Kaya narinig na natin ang kanilang mga rason kung sino ang kanilang bid to save. And I agree na deserve din naman talaga nila na manatili pa sa mansyon dahil again, pumasok tayo lahat dito na may kanyang-kanyang pangarap na gustong matupad. At tulad ng mga napasama sa weekest this week, nakita natin kung paano nila nilaban ang spot nila dito sa mansyon. Totoo. Pero ngayon naman, sabay-sabay nating paroorin kung sino ang kanilang mga bid goodbye. Play VTR!
My first bid to goodbye is si Lloyd kasi di ko na-feel yung attitude niya ganun. Liza, kasi minsan parang di kami nagpapansinan ganun. Anya, she gained weight during the weekly challenge. Kyle Tato, because we do not have much collaborations compared to the other 5. Si Lloyd, kasi nag-gain po siya ng 0.5 kilos imbes na nag-lose ng weight ni Anya because nag-gain din po siya ng 2 kilos. Una ay si Anya po, si Lloyd. Lloyd, Kyle, kasi nag-base ako sa whiteboard tally and yung input niya doon is super baba. Anya, instead of siya po yung dapat mag-lose ng weight, siya po yung malaking nag-gain ng weight. And si Lloyd, Anya, isa po sa bid to goodbye ko. Si Anya kasi every weekend palagi siyang lumalabas. Siyempre 1 million pinag-uusapan natin dito. Si Lloyd, parang napapansin ko rin na si Lloyd medyo may attitude. Si Anya kasi dati tinitingala ko from season 6 and I expected more pagdating sa season 7 kasi I've heard na isa siyang leader. Pero di ko alam na ngayon kasi parang na out of focus siya. Kyle. Si Kyle kasi yung content niya is talking content pero tawag nito, kapag gusto ka lang niyang i-collab doon ka lang niya lalapitan. Lloyd, Liza, na-obserbahan ko na namimili siya ng i-collab niya, Benjo. Di po siya masyado nakikipag-collab sa ibang sisi. Benjo, nagbabase lang din ako sa report card. Medyo mapula din siya. Anya? Lloyd, Benjo. Si Lloyd, Anya. Dahil base sa mga naririnig ko dito sa mga content creators, na bossy daw si Anya. And ang pinakaayaw ko sa lahat, yung ipagkakalat mo sa mga content creators dito na sinabihan kita ng plastic sa Revelation. Kasi guys, pareho kami ni Anya na ayaw namin sa plastic. So ngayon, Anya, ang masasabi ko lang sa'yo, sana i-apply mo yan sa sarili mo para hindi yun gawin sa'yo ng iba. Si Lloyd, Anya, si Benjo. Never kasi si Benjo nakipag-collab sa akin. So, Anya, Kyle Tato. Lloyd, Benjo. Hindi ko masyadong nakikitang nag-effort. Lloyd, Anya. Si Anya. Si Lloyd, si Anya po. Manel, magbe-base lang din po ako sa experience ko. Maka-count lang po yung collab namin. Tsaka ako po yung unang mag-a-approach sa kanya na Manel, collab tayo. At si Anya. Anya, Manel po. Based din po sa weekly challenges namin, siya din po yung kunti lang na naibawas na timbang sa kanilang district po. Nakita nyo na ang pulso ng mga content creators para sa kanilang bid goodbye. Ang paulit-ulit namin sasabihin ito sa lahat ng mga nanunood at sumusuporta sa amin. Lilinawin ko po na lahat kami ay binigyan ng pagkakataon para pumili kung sino ang gusto namin maligtas at mapauwi. Lahat ng mga desisyon na narinig nyo po ay base lamang ito sa mga nangyayari dito sa loob ng mansyon na kami-kami lang din ang nakakakita at araw-araw naming sa pagsasama. Kaya naman guys, again and again, no hate. And please, respect everyone's decision dahil hindi biro ang mga rason namin sa pagpasok dito sa loob ng mansyon. 1 million peso creator showdown po ito. I agree. Kaya dapat maging competitive talaga ang bawat isa. Hindi pwedeng pa-chill-chill lang dito sa loob. At kung gusto nyo kaming masubaybayan sa araw-araw naming ganap, please follow all of our social media accounts. Please do follow Talk Daily, Talk 247, and Talk.live here on TikTok at The House of Collab sa lahat naman ng social media platforms. Kaya naman, tutok lang dahil sa aming pagbabalik. Welcome back sa The House of Collab 4th Bid Night. And before anything else, please follow us on all our social media accounts and catch the latest episodes of The House of Collab para mas updated kayo sa mga latest chika at ganap namin inside the mansion. And of course, you can start stream our live on TikTok account, Talk.live, Talk Daily, and Talk 247. And without further ado, kamustahin naman natin ang mga content creators na napasama sa weakest list
this week. Benjo, totoo ba na hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan ang mga pagbabago sa Season 7 kung ano lang ang strength mo, dun lang ang focus mo at napabayaan ang ibang deliverables ng resulta? Masyadong nagagawa, hindi pa ako masyadong nakakapag-adjust. Pero kahit alam ko na may mga bagay na nahihirapan ako, ginagawa ko pa rin yung mga bagay. Manggaling man ako doon o hindi. Pero doon sa sinasabi na yung mga niche yung ginagawa ko, siguro kaya ko yung ginagawa kasi nga, yun nga yung niche ko. So doon po yung parang more focus ako doon kasi alam ko na doon ako malakas kasi ayoko mapabayaan. Pero at the same time, napabayaan ko yung ibang mga bagay na dapat pinagpafokusan ko rin. And aminado po ako doon na may pagkukulang po ako sa ganung part. So basically, ang sinasabi ni Benjo, hindi siya naging balance sa mga dapat niyang gawin dito sa mansyon. Hindi naging balance si Benjo. Okay? Lloyd, naging pabaya ka nga ba talaga sa mga dapat mong gawin dito sa loob ng mansyon at walang disiplina sa katawan? Sa weekly challenge namin. Kaya siguro nung nagtimbang na, nadagdagan po ako ng 0.3. Yun lang naman po. So, ibig sabihin, ang sinasabi ni Lloyd na mukhang ginawa naman talaga niya yung effort niya. Pero it's just that hindi naging ganun yung tamang resulta. And I think lahat din naman tayo ginawang alternatibo ang tubig dahil lahat naman tayo gutom nun. Pero masasabi ko talaga dito is a presence of mindset and dedication talaga sa mga ganitong challenge. Ikaw, ano masasabi mo sa sinabi ni Lloyd? Sa akin naman, siguro kahit ginawa niya naman talaga yung best niya sa district nila na yon or sa ilang team, siguro dun lang siya sa point na kasi based sa nakikita ko talaga that time, kumakain talaga siya. And siguro hindi lang talaga siguro enough yung niya talaga, yung alam mo yung pagda-diet niya. Kasi nung gabi na yon, before matapos yung araw na yon, is kumakain pa din siya. So, ano naman na matatanong mo kay Liza? Liza, totoo bang nagiging mapili ka na rin sa mga kino-collab mo? At minsan pahirapan na rin daw lumapit sa'yo ang mga content creators mo dahil nakafocus ka na lang sa ilang mga tao na nandito sa loob ng mansion. Hindi naman ako namimili ng i-collab. Kahit i-check nyo pa yung TikTok account ko, lahat naman sila na collab ko. Siguro, prioritize ko din kasi yung oras sa live. Tsaka lahat nasa drops ko. Tsaka din kasi akong flood post. Kasi nakakahina ng engagement. Pero lahat ng mukha nyo nasa drops ko. Tsaka lahat ng CC dito makikita nyo naman sa post ko. Hindi naman ako namimili. Tsaka siguro like parang inaano ko din na ikaw mahilig ka sa dance. Mahirap kasi maghanap ng content minsan eh. Yun lang. So, parang maraming salamat. Liza na kumukolab talaga siya. Salamat, Liza. Ngayon naman, Anya. Totoo bang ang performance mo last week ay hindi katangian ng isang returnee? At bumabalik na naman ang pagiging relax? Or parang tamad tulad ng nakaraang season? Sumobra na rin daw ang pagiging bossy mo at nahihirapan sila mag-adjust sa mood mo. Pabayaan. Lahat ng mga ginagawa dito. Alam ko yun. And last week siguro I was distracted because I lost my lola. Namatayan ako. That's why parang siguro hinayaan ko yung feelings ko, emotions ko na makontrol yung sarili ko. Nagpa-distract ako, hindi ako nag-focus. Na sometimes I feel like I want to go home. Pero
there's still part of me na gusto ko talaga lumaban. Pero yun nga, nag-distract talaga ako kasi I'm not okay of what happened between my lola na namatayan ako. And for being bossy na evidence, okay lang, sabihan niyo ko bossy. It's fine, tatanggapin ko yun. But if sa mga nagsasabi lang, before kayo magsabi na bossy ako, tingnan niyo muna kung tama yung ginagawa niyo. Kasi hindi naman ako magiging bossy if wala kayong maling ginagawa. And sa pagiging bossy ko, ayoko lang madamay sa isang bagay na wala akong ginagawa. For example, napipikitan ako, wala naman akong kasalanan. Yun ang yung point ko. Kaya, kahit sabihan niyo akong bossy, okay lang. And yun, hindi ako naging pabay. Ano ko yun? Manel, totoo bang play safe ka lang? At bare minimum lang ang resulta ng iyong mga report cards? And deliverables? Para po sa akin, may chance po na semi-totoo yun. Pero tinatry ko po yung best ko kahit isa lang yung device ko na palaging lobat. Pero I promise na I will do my best po na subukan pa din, gawin pa din ng mas madami pa or kung mga bulk posting and all, siguro mas dadamihan ko pa kasi sobrang hirap lang din talaga kapag isa yung device na ginagamit mo dito unlike sa ibang mga content creators dito na madami silang device na magagamit. So, ayun. Pero oras po na kumita tayo. Yung pinapangako ko sa inyo guys na baka ako na yung nasa mukha ng newsfeed nyo. So, ayun. Pero, ayun nga. Ang masasabi ko lang siguro, I will do my best na higitan pa kung ano yung ginagawa ko dito. And naniniwala din ako sa sarili ko at naniniwala din ako sa mga taong naniniwala sa akin na kaya ko pang tapusin o maging season ender at hindi lang maging season ender. Pati makuha ko yung 1M. And let's get it. Maraming salamat, Manel. Kyle, isa ka rin daw sa mga hindi nagiging collaborative dahil hindi ka daw open to do content sa ibang content creators. At dagdag pa na ang focus mo lang is ang iyong content at napapabayaan mo na ang ibang importanteng mga gawain na kinakailangan para magka-tsansa sa 1 milyon? Inaamin ko naman na may mga pagkukulang ako, lalo na sa mga live selling and sa pagla-live stream. And na-realize ko yun nung simula nung nawikas ako. Kaya parang nasabi ko na totoo nga na itong wikas na to is naging wake up call talaga. Kasi hindi ko alam kung bakit. Una nagtatanong ako, sabi ko bakit ako nawikas kasi lahat naman ginawa ko. Ginawa ko yung best ko. Pero sa pagkakaalam ko na ginawa ko yung best ko, hindi pa pala. Hindi ko nakita yung mga bagay na dapat ko pang pagpukusan. And sa pakikipag-collab naman, sinubukan ko makipag-collab sa mga ibang content creator. Ang kaso nga lang, kapag inaaya ko sila makipag-collab, ang sasabihin nila, hindi ako sanay sa ganyang content. Then, ang sinasabi ko, sige, mag-iisip muna ako ng content na alam kong kaya mong sagutin. So, kaya nang ginawa ko last week, hindi ko lang natapos kasi madaming ginawa. And ayun na yung content ko ngayon na nilalabas. And unti-unti nang lahat sila makikita yung sa content ko. Maraming salamat, Kyle. At bago tayo magpatuloy, nais lang namin na i-promote ang aming challenges next week na very exciting. At tingin ko magiging mas exciting to sa ating mga Talk Fam dahil ito, sa darating na next week, makikita nyo kung ano nga ba ang level up ng ating mga challenges sa ating 24/7. Kaya huwag niyong kalimutan na i-follow ang lahat ng social media account ni The House of Collab. Dito lang yan sa TikTok. Na-excite ka ba doon? Oo, syempre. Sino ba namang hindi may excite doon? Pero at the same time, kahit naman na pahirap yung challenges natin, kakayanan natin para sa 1 million. So lalaban ka? Lalaban. Dapat. Lumaban tayong lahat dahil 1 million na yung nakataya dito. Oo. No? Ayoko nang bumalik dyan. Correct. But anyways, going back sa mga sagot ng ating mga weakest 6, alam mo lahat naman sila is valid yung sinasabi nila. May kanya-kanya silang opinion, sagot sa mga sinasabi sa kanila. But at the same time, iikot lang naman to sa performance natin lahat. How well can you balance the pressure and the challenges here in the mansion at the same time doing your niche, 'di ba? Na hindi ka mawawala kasi lahat naman sila may punto at may inaalagaan silang niche at contents talaga sa kanilang mga accounts. But then again, performance-wise, we have to balance everything. So, narinig na natin ang mga komento at naging rason ng mga napabilang sa weakest list. Now, let's turn up the suspense dahil papangalanan na natin kung sino ang mga maliligtas ngayong gabi. Handa na ba kayo, Talk Fam, na marinig kung sino nga ba ang unang content creator na maliligtas ngayong gabi? Shout out sa ating 1,700 viewers sa TikTok.
sa ating talk, fam? Ready na ba kayo? At sino sa tingin nyo ang maliligtas na unang content creator ngayong gabi? I-comment nyo na ang hashtag at name ng content creators na sa tingin nyo ang unang maliligtas ngayong gabi. Dahil eto na, papangalanan na namin ang unang content creator na makakahinga ng maluwag at magkakaroon pa ng tsansa na ipaglaban ang kanyang journey sa 1 million pesos. Nakikita ko yung pangalan niya na dyan, no? Congratulations! You are saved tonight. Makakahinga ka na ng maluwag dahil may pagpapatuloy mo pa rin ang laban para sa 1 milyong piso. Congratulations! Ikaw ang unang save ngayong gabi. Congratulations! Ikaw ang save ngayong gabi. Kyle! Kyle, congratulations! Ikaw ang unang naligtas ngayong gabi. Pagkatapos mong yakapin ang iyong mga fellow content creators, please give us a message. Any message? Hindi ko alam kung paano magpapasalamat pero syempre magpapasalamat pa rin ako. And sa mga sumusuporta sa akin dyan, pangako, hindi ko kayo bibiguin. And lalo na kay Christopher, kay Trev, sa family ko, sa mga nagsusupport sa akin, admin ko. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako masasave. Maraming salamat. Maraming salamat, Kyle. Ngayon naman, huwag kayong aalis dahil sa aming pagbabalik. Itutuloy na natin ang pag-announce kung sino pa sa kanila ang mananatili at mapapauwi. Lahat ng yan after this VTR. Welcome back sa the House of Collab 4th Big Night. I am JD Batino. And I am Jethro. And grabe, JD, kakapasok mo lang but now I'm co-hosting with you. Grabe. So nakakakaba at nakakaiyak na gabi na naman ito. Lalo na dahil halos lahat ng napapabilang sa weakest list ay malalapit nating kaibigan. Ito yung masakit na nangyayari sa atin every Friday night. Pero kailangan talaga nating tanggapin kasi parte ito ng programa at parte ito ng 1 Million Creator Showdown. Tama yan. Merong lumalaban at nananalo. At meron din na nawawalan agad ng pag-asa at natatalo. Tulad na lang na naging challenge this week, yung regarding sa ating live selling challenge. Oh, grabe. Madugo yun. Sobrang madugo. First challenge diba, pa lang. Knowing that it involves, more on dancing. Totoo yan. Kailangan knowing social media, one of the best ways to get in income is through live selling. Live selling. And we can see that through live selling. I mean, through the platform, the different platforms, most especially TikTok. Diba? So, ako naman, experience ko sa live selling natin. So, grabe. Kasi alam mo yung tipong kailangan nyo magpuyat, you need to conserve your energy para kinabukasan, meron ka pa ring energy to live sell.
And sobra. Alam mo yung... Sobrang hirap talaga. This is- Pero may part naman na masaya. Oo. Kasi nagiging friendly competition naman talaga siya. Kaya naman, kapit na sa mga kinauupuan nyo dahil this is the time para pangalanan na ang pangalawang saved ngayong gabi. Ituloy-tuloy na natin. Makakahinga ka na ng maluwag dahil ikaw ang saved ngayong gabi. Congratulations! Dahil ikaw ang second save tonight. Makakahinga ka na ng maluwag dahil sayong-sayo pa rin ang spot dito sa mansyon at may chance ka na ulit na makuha ang 1 million peso. Ikaw ang pangalawang save ngayong gabi. Ikaw ang second saved ngayong gabi. Ikaw ang saved ngayong gabi. You may now fix your luggage back and join the other content creators na naghihintay sa'yo. Again, congratulations! Ikaw ang saved ngayong gabi, Lloyd D. Well, the sky is finally blue. The rain is not falling, but you're stuck out. Congrats. Ayan, Lloyd, do you have any message to your family, friends, and fans? Ayan, Lloyd, congratulations because you still have the spot here to get that 1 million. And of course, we would like to ask you, ano ang iyong mensahe? Thank you so much sa lahat ng mga sumuporta sa akin. Lalong-lalo na sa family ko. Alam ko na hindi pa ganun kalakas ang fandom ko. Kaya todo support talaga yung family ko dito para ipaglaban ng 1 milyon. Kaya salamat dahil hanggang ngayon sinuportahan. Ayan sa lahat ng viewers natin dyan, shoutout po. Grabe. Alam mo, JD, one of the best support that you can get is from your family. From your family. Actually, sa challenge na to, isa din talaga ang family na to. Oo. Kasi alam mo yun, nakikita nila kung paano ka as a person, hardworking. Alam mo yung spirit nila that you are thriving more. Totoo. Just to get that 1 million. And saka minsan, dun lang nila nakikita, dito na nila nakikita kung sino talaga tayo. Totoo. Kasi sometimes, we might not be that transparent to them, but they can see us here and proving ourselves that we are worthy for that 1 million. Nakaya na din natin na kahit nasa malayo sila, nagagawa natin yung paraan. Lahat ng efforts nagagawa natin dito. Well, I think that's part of, pagiging hardworking natin. Kasi there will be always things na we need to sacrifice. And that's, part of it, our family. Grabe. Pero yun nga, that's the sweetest support that we can get. At ayan na nga, guys. Nasaksihan na natin kung sino ang dalawang na-save tonight. Ngayon naman, kakamustahin muna natin ang mga co-content creators natin from Fairfax Academy. Dahil ang balita ko ay may kaganapan na naman daw sa kabilang mansyon. Kung ano yan, sabay-sabay nating tutukan. FNC Pips, pasok! Ooh. Uy, ba't naman mga naka-white at naka-pink? Pansin ko lang naka-white at pink sila. Yes. Lavender.
naririnig. Tumatawa-tawa sila. Actually, wala po at wala siya. Hindi natin sila marinig eh. Pero standby lang tayo. Maybe this is just difficulty. Pero going back. Okay, live na at andyan na ulit sila. Tignan natin kung naririnig na ba natin sila. Ang saya naman nilang dalawa, Kate at Julian. Nagtatawanan sila pero hindi natin sila naririnig. Hindi ko alam kung kaming dalawa ba yung pinagtatawanan nyo. Wala, hindi talaga sila natin naririnig. Feeling ko sila yung tatawanan natin. Pero ayun nga guys, ngayong gabi, since nakikita nyo naman kung sino yung mga natira sa ating weakest link. We have Anya, we have Manel, we have Liza, and we have Benjo. So sa tingin nyo, sino ang masisaved at sino ang mapapauwi? Ay, pagod na sila magsalita pero hindi pa din natin naririnig. Pero shoutout muna tayo sa mga ano dito, sa mga viewers natin. Grabe, ang daming nag-comment ng Anya. Todo support kay Anya. Ayan. Parang siya yung nakikita natin sa comment section. So, eto na nga. Ayan, nakikita nga natin sila pero hindi natin sila naririnig. Ngayon, yes, ayan, naririnig na namin kayo. Kaya guys, ayan. So, eto na nga. Ano nga yan? Rinig na po ba kami? Rinig na rinig. Perfect, rinig na. Rinig na tayo, Bes. So, ayun, ikaw ang unang content creator na papasok ngayong gabi. Ikaw ang deserving pumalit sa nanghina sa loob. Ah! Oh my gosh. Mamaalam ka na sa iyong mga co-content creator dahil ikaw ang papasok ngayong gabi. Congratulations! Congratulations, Mommy Gray! Ang lakas talaga nito. Grabe. Sobra, ang lakas nito as in. When it comes to Mommy live Gray, selling. alam mo bang isa siya sa mga bago? Oo. At feeling ko, ay may message muna sila. Gagalingan ko po sa kabila. Gagalingan niya sa kabila. FNC family. Yes! Ayun, maaari ka nang lumabas sa ating main door. Bye-bye! Ayan, at feeling ko merong content creator from Thok ang sobrang saya sa pagpasok ng isang Mama Gray. Oh my God! Hindi, I think lahat naman nasisiyahan na may bago na naman tayong magiging pamilya sa Thok. Totoo. At 1 week pa lang sa FNC ang Mommy Gray. Pero grabe ang effort niya at nandito na agad siya sa Thok. Nasa loob para galingan nila. Kasi kung nakayanan niya, take note, hindi pa siya content creator talaga. And nagawa niya yan. Kung nagawa niya yan, alam kong kayang gawin ng mga nasa loob. Ngayon, magiging challenge to sa kanila sa loob. Ngayon naman, Jethro and JD, ready na kayo dahil papangalanan na namin ang pangalawa. Ayan na! Na papasok ngayong gabi. Ay, sino kaya? Sino kaya ang papasok ngayong gabi? Huwag natin patagalin kasi masyadong matagal. Oh, go! Ikaw ang pangalawang papasok ngayong gabi. Ako ang magsasabi. Ikaw ang pangalawang papasok ngayong gabi. Congratulations, deserve na deserve mo yan. Ikaw ang deserving ngayong gabi. Barbie Amber! Oh! Amber! Ayan, so si Amber na po ang new Ayan content na. creator sa loob ng The House of Collab Season 7.
So ano na nga ba? Magkikita pa kaya ang Anya at Amber sa loob ng The yan. House of Collabs Mansion? Totoo yan. Pero ito, since alam natin na isa sa papasok ay si Mami Gray, at si Amber. Kapag pinagsama natin ang ranking ng front row live selling both Season 7 and FNC, this is an overall. Si Mami Gray ay ang ating top 2. Congratulations! Grabe! Grabe. For 1 week stay sa ating For FNC. 1 week stay, she got it all. Oo. At si Amber, ang ating top 6. Wow! Ibig sabihin may mga tumaas. Totoo yan. Sa ating leaderboard Meaning, ng FNC. Sila ang top 2 sa kabila. Kasi okay. sila ang nakapasok dito sa overall natin. Pero syempre, hindi magpapakabog ang Season 7. Pero knowing that silang dalawa ang papasok, sila ang nag-excel sa kabila. Deserve talaga nila ang pagpasok sa The House of Nagawa Collabs. nila yan ng limited exposure sa FNC. Kaya naman, kudos sa inyo FNC Academy dahil napakaganda at effective ng sistema nyo dyan. Yee! Ayan na. At again, ang pumasok sa ating The House of Collab Season 7 ngayong gabi ay sina Mami Gray at Amber Miles. At mamaya nga, JD, malalaman natin kung sino ang masisave tonight at kung sino ang mapapauwi. Lahat ng yan sa pagbabalik ng The House of Collab 4th Midnight. Welcome back to the House of Collab 2nd Midnight. Hi guys, it's me, your one and only Pabi. And guys, it's me, Dance Eusebio. And ayan, shoutout po sa 1.8k viewers na nanonood dyan. Ayan, And dami. patuloy nyo lang po i-comment ang hashtag na mga gusto nyong masave na content creators. And syempre, wag na nating patagalin pa dahil ngayong gabi, hindi pa tayo sigurado sa bilang ng lalabas dahil kilala nyo naman ang The House of Collab full of surprises, di ba? Ayan, 4 na lang ang natitira. But before we proceed, here's Kuya Ryan para magbigay ng message sa Weakest 4. Hi guys. I honestly don't know what to say. I did not expect this. Actually, to be honest with you, kinakabahan din ako. I did not expect to see the 4 of you here. To be honest, given a choice, even for sure, the House of Collab, given a choice, wala kaming gugusting mawala kahit isa sa inyo. But you know, this is the result of our performance last week, right? Kasi in here, the House of Collab, we cannot be complacent, right? Every day, every week, you know, may pinaglalaban tayo. 1 million and yung spot natin dito. I heard yung mga sinabi nila kanina. You know, in here kasi we are being trained to be, you know, not just good at one thing. Just, kung titignan ko bawat isa sa inyo, you're good at you're good at something. But influencer needs to have everything. And that's what we're training you guys in here. So, you know, I'm pretty sure even ngayon may natutunan na naman ulit kayo regarding it, you know. Kasi sa The House of Collab, diba, almost every day is a surprise. You know, surprise situation, surprise a lot of things. So, you know, even sa mga nanonood nating content creators dyan, cannot be complacent. You can be good now, this week, next week, you can be out.
because we always have to prove ourselves every week and every day. So, guys, good luck. And whatever happens, alam niyo naman na you guys will always be part of the House of Collab family. Kasi lagi nga sinasabi, once a family, always a family. Right? It's really hard. I don't want to lose any of you guys here. You know? If ever man, like, may mapauwi sa inyo, which is me, mapauwi talaga sa inyo. Kahit nasa kabilang mansion kayo. I hope you guys know na, you guys are still our family here. And of course, family natin ng FNC. And even if mapauwi man kayo, sana lumaban pa rin kayo doon. Kasi naman, we don't know. There's a wild card if you have any chance to go back. But in here, if naging complacent tayo this week, sana pagdating natin doon, kung mapauwi man tayo, ilaban natin lahat. Ibigay na natin lahat. Diba? And again guys, good luck. And okay. Ngayon ay i-announce na namin ang pangatlong save ngayong gabi. Ang pangatlong save ngayong gabi. Congratulations! You are saved tonight. Makakahinga ka na ng maluwag dahil ikaw ang fourth save ngayong gabi at may pagpapatuloy mo pa ang laban sa 1,000,000 piso. Congratulations! Okay, you are saved tonight. Ayan, makakahinga ka na ng maluwag dahil ikaw ang fourth save ngayong gabi at may pagpapatuloy mo pa ang laban for 1,000,000 peso. Okay, third save. Ayan. Ang ating third save ngayong gabi. Congratulations! Dahil magpapatuloy pa ang laban mo sa 1,000,000 piso. Ikaw ang save ngayong gabi, Liza. Congratulations, Liza. You may now fix your luggage back and join the other content creators na naghihintay sa'yo. Again, congratulations, Liza. Any message, Liza, sa iyong mga fans na sumuporta and nag-save sa'yo dito sa ating Weakest 6? Gusto ko lang pong, unang-unang gusto ko pong magpasalamat sa mga admins ko, sa mga supporters ko, sa mga nag-save sa akin, and syempre sa pamilya ko. Gusto ko ding pasalamatan yung partner ko na iniintindi niya ako palagi dito. Pinapangako po sa inyo na gagawin ko po yung best ko, lalong-lalo na sa pagla-live selling kung saan ako mahina, and asahan yung more on collabs pa sa mga sisi. Salamat po. Bye-bye, guys. And again, congratulations, Liza. At magpapatuloy ka sa laban para sa 1,000,000. Piso. Ayan. Okay. Ngayon naman, papangalanan natin ang first bid goodbye. Okay. Ikaw naman. Papangalanan natin ang first bid goodbye. Sorry, pero ikaw ang tuluyan ng lalabas ng mansion tonight. Ang ating first bid goodbye ngayon. Ikaw ang ating first bid goodbye ngayong gabi. Ikaw ang tuluyan ng lalabas ng mansion tonight. Ayan.
Ayan, ang ating first goodbye ngayong gabi ay si Benjo. Congratulations, Benjo. Ay, congratulations. Sorry, I'm sorry. No. Thank you, Benjo. Alam naman namin na nilaban mo ang spot mo dito, pero ganun talaga ang buhay. Hindi pa naman dito nagtatapos ang laban. Mas marami pang opportunity ang magbubukas sa'yo paglabas mo ng mansion. Benjo, meron ka bang gustong sabihin sa mga nanonood ngayon, sa mga sumuporta sa'yo? May mensahe ka ba sa pamilya mo, sa mga kaibigan, at mga sumuporta sa'yo sa journey mo dito sa loob ng mansion? Sa lahat ng sumuporta sa akin. Kagaya nung sabi ko nung unang beses ako na bid Weekes, sobrang bilang ko lang kung sino yung mga sumusuporta sa akin. And ayun, gusto ko lang mag-thank you, Direct Vic, Ate Easy, ayun, Angelic Zoe, ayun, sobrang thank you kasi naramdaman ko talaga na kahit konti lang kayo, yung supporta niyo sa akin talagang sobrang naramdaman ko. Ayun yun, sa mga co-content creators ko dito, nakita ko, ayan, sa mga part ng Weekes, nakita ko talaga na kayo yung deserving talaga to stay. Kaya wag niyo sayangin yung chance nyo na nandito kayo sa, sa mansion. Ayun, sobrang, ayun, tsaka sa management po, thank you po sa lahat sa pagtanggap sa akin dito again and again, kahit ilang beses. Kung nakita nyo na Weekes ako, Season 5, FNC Season 3, pero tinanggap niyo pa rin ako sa Season 7. Sir John. Thank you, Sir John. Sir JB, Kuya Rai, the management. This is not the end of your talk journey inside the mansion. This is just the beginning of great opportunities that is about to unfold. We wish you a safe and wonderful adventure after this. Excited kaming makita ang next achievements mo sa labas ng mansion. Okay, makakabalik ka na sa veranda para magpaalam sa sa ating mga co-content creators. And dalawa na lang ang natitira. Dalawa na lang. Sino kaya sa kanila ang tuluyang lalabas na ng mansyon at mananatili dito sa mansyon? So ngayon, papangalanan na natin ang susunod na mapapauwi. Sorry, pero ikaw ang tuluyan ng lalabas ng mansyon tonight. Sorry, pero ikaw ang tuluyan ng lalabas ng mansyon tonight. Alam namin na nilaban mo ang spot mo dito, pero ganun talaga ang buhay. Hindi pa naman dito nagtatapos ang laban, mas marami pang opportunity ang magbubukas sa'yo sa paglabas mo ng mansyon. Again, sorry, pero ikaw ang tuluyan ng lalabas ng mansyon tonight. I am sorry, pero ikaw ang tuluyan ng lalabas ng mansyon tonight. Ikaw ang tuluyan ng lalabas ng mansyon tonight. I'm so sorry,
pero ikaw ang tuluyan ng lalabas ng mansyon tonight. I'm sorry, pero ikaw ang tuluyan ang lalabas. Manel! Thank you. Manal, alam namin na nilaban mo ang spot mo dito. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi pa naman dito nagtatapos ang iyong journey. Manal, magkikita pa tayo sa labas. Manel, is there anything you'd like to say to your fellow CCs and to the people who have been supporting you throughout your journey? Oh my God. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa pamilya ko ba. Alam kong nahihirapan na di kayo dyan, pero binote niyo pa rin ako. And salamat sa Casminatics na minamahal din ako. Oh my God. Alam ko na nilaban ko talaga yung spot na to, eh naniniwala talaga ako na deserve ko pa rin na mag-stay dito sa mansyon kahit na ayun, sa halos na taon tayo ngayon. Pero maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin. Sa mga taong hindi ko yun na-expect na susuportahan ako. Kay Kin, sa admin ko, kay Russell, maraming salamat sa pagsama lagi sa pagbubuyat. Grabe. Oh my God. And ayun po, salamat sa management. Special mention na rin po si Sir John kasi isa po siya sa malaking factor kung bakit ako nagpapatuloy dito sa The House of Collab. Kasi siya po yung unang taong naniwala sa akin sa ganito pong environment, sa ganitong industry. Siya po yung unang nagtiwala sa akin kahit na sabi ko nga from scratch tayo nang galing. Di naman talaga tayo content creator pero nagtiwala lang po siya sa akin at masasabi ko po na sobrang laki po ng improvement and sobrang laki po ng natutunan ko dito sa loob ng mansyon at pinapangako ko po na magpapatuloy pa rin ako sa kung ano po yung nasimulan ko dito. Oh my God. Sa totoo lang po, hindi ko po yan expect. Akala ko April Fools. Kaya parang sobrang bigat po sa pakiramdam na kami pa ni Benjo yung magkasamang uuwi. Grabe. So sa lahat po and kay Sir JV, maraming salamat po sa pagtitiwala at sa pagbibigay po ng opportunity pa rin na i-showcase ko yung sarili ko dito at ipakita po yung sarili ko at kung ano po yung kaya kong ipakita. And kay Kuya Ray, na-appreciate kita, Kuya Ray. Oh my God. Kahit sa unting oras na nagkakausap tayo, alam ko po na sobrang meaningful po ng mga conversation natin at alam mo na Kuya Ray. Ayun po, sa mga content creator ko nandyan sa veranda, galingan nyo lang. Tapos, mag-check out kayo sa Yellow Basket ko pagkatapos ito. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat, Manel. That means, ang save tonight, ang huling save natin ngayon, ay si Anya. Yeah. Any message sa family mo, friends and supporters, Anya? Iiyak ako. Hindi ako nag-expect
Na parang, gano'n, wala akong ina-expect na masisave ako or masisend home. Magbibig goodbye ako. Kasi alam mo sarili ko, I did my best. To be honest, yes, may pagkukulang ako. Grabe yung distraction sa akin last week. As in, walang-wala ako sa sarili ko na hindi ako yung Anya na dito sa loob ng mansyon. Nagpabaya talaga ako, so parang hindi ako nag-expect. I just want to say thank you so much sa mga supporters. Amber Fam, thank you din sa Casby Fam na nagsusupport sa amin. Alam ko sinusuportahan niyo kami. Thank you so much sa kay Ate Pabi, kay Cassie, sa kanila. Baby, kay Amber, thank you so much. Alam kong hindi mo ko hinayaan. Ginaguide mo ko dito kahit sa labas ka. Kay Mami Ash, sa mga admin ko, Sachi, kay Ate Monique, sa lahat. Alam kong hindi niyo ako pinabayaan dito. I want to say thank you so much kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako masisave sa inyo. Sa management, thank you so much po. Binigyan niyo ako ng chance na magstay dito. And pangako ko sa inyo, hindi ko kayo bibiguin. Babalik ako ano yung dati. I'll be responsible this time. Thank you, Anya. Maaari ka nang bumalik sa beranda para makasama ang ating mga co-content creators. And ngayon, alamin naman natin ang naging resulta ng bilang ng mga sumusuporta sa kanila. At para sa mga hindi pa nakakaalam, pwedeng bumoto sa favorite content. Uulitin ko lang, may corresponding gift din yan sa mga bumoto as thank you for supporting them to bid to save. Here at the House of Collab, it's tradition na kapag may lumabas, meron din bagong papasok. Are you excited na makita na ang new content creator that will join our adventure here in the mansion? Yes, kaya naman, let's welcome our new content creator, Pasok! Yan. Welcome, Mami Gray and Amber. Okay, pwede bang magpakilala muna ang isa't isa or bawat isa sa inyo? I'm Amber Miles from Season 6. Ayan. So, hi guys, I'm Mami Gray and I'm new to this. Ngayon na nandito na kayo sa loob ng mansyon, isa lang ang tanong namin. Ayan, ang tanong namin sa inyo, gaano ka kahanda sa mga challenge dito sa loob? At ano pang mga kaya mong isakripisyo para sa 1 milyong piso? Unahin natin si Amber. Siguro masasabi ko na handa ako sa lahat ng bagay na mangyayari dito sa loob. Kasi isa sa mga rason talaga kung bakit kami nag-FNC muna is para paghandaan talaga. At alam ko na pinaghanda talaga kami ng mabuti dun sa loob. Ayan. And siguro, ang masasabi ko lang is kaya kong isakripisyo lahat para sa 1 milyon. Okay, next naman natin si Mami Gray. So ayun, alam ko marami pa akong dapat matutunan, pero I'm 100% willing to learn from the other content creators na mas nauna sa akin para sa 1 milyon. Okay, thank you Amber and Mami Gray. Welcome sa The House of Collab. Ayan, kaya guys, like,
share, and subscribe na sa aming social media accounts and tutok lang tuwing 1 p.m. to 12 midnight dito sa TikTok account ng The House of Collab na Talk.Live, Talk Daily at Talk 247 para updated ka sa lahat ng mga kaganapan dito sa mansyon. Kaya, thank you for joining us dito sa The House of Collab 4th Midnight. Watch the light